What's up? Go fam! No, durog na. So, well anyway, nandito tayo ngayon. Pag-usapan natin yung land preparation. Kasi nga, may mga nagtanong sa akin. Siguro nakita nyo dun sa mga previous vlogs natin. Na ang tanong sa akin is, Go fam, bakit hindi kayo nagsusunog sa bukid o sa paisan or sa palayan? Kasi nakita nila, nag-rostilyo na tayo eh. So, pakita ko lang sa inyo ha. Yun. Diba? So, tapos na tayo dun sa first na yugto ng land preparation. So, madami pa yan. Yun. So, nakita nyo? Na-rostilyo na. Go fam. Okay. So, tanong niya sa akin is, bakit daw hindi ako nagsusunog ng mga dayami or kahit sa maisan, yung mga, alam mo yun, yung mga naiwan, yung mga crop residue kung tawagin. May mas magandang tanong dyan, Go fam. Ang tanong is, bakit kayo nagsusunog? Yun dapat ang tanong. Bakit sinusunog? So, doon yung makikita, Go fam, na dito sa atin, sa Pilipinas, madaming mga practices ang mga farmers na parang ano na lang siya, yung tinatawag na pamahiin. Yan. So, comment down below kung ano yung mga pamahiin ng mga kababayan natin, ng mga magsasaka. And most of the time, kung hindi lang pamahiin, nagiging bad practice sa pagsasaka. Okay, nagiging bad practice siya. Bakit? Kasi nga is madaming magsasaka sa atin na hindi alam yung rason kung bakit nila ginagawa yung practice na yun. Tulad na nga yan nung pagsusunog. 'Di ba? So, dapat tayo, Go fam, maging mabusisi, mapagtanong, kumbaga, bakit ko ba ginagawa itong mga to? Sa yugtong ito, bakit ko ginagawa 'yon? Yan, para at least nag-i-improve yung skill natin as a farmer. So, sagutin muna natin kung bakit tayo hindi nagsusunog, tapos saka natin sagutin kung bakit nagsusunog sila. Okay, so una, bakit hindi tayo nagsusunog? Unang-una is hindi lang dahil sa may ordinansa na bawal. Alam mo yan, yung pollution, syempre alam mo, mausok. Unang-una is pinapatay mo yung mga microorganism sa iyong lupa. Yun, yung nakakatulong doon sa iyong lupa is pinapatay mo yung mga yon. Pangalawang rason kaya hindi tayo nagsusunog is yung mga organic waste, organic matter. Okay, yung mga stem or mga stump or yung mga roots or yung mga dahon, maganda yon na bumalik sa lupa kasi pag nag-decompose yon ay dagdag fertility yon sa lupa mo. Okay, pag sinunog mo yon nawawala. So pag nagsusunog ka, ang nangyari dyan is almost 30% nung fertility ng lupa mo is nawawala. Okay, yes, dun sa part na pinagsunugan mo, alam mo yun, maganda yung sibol, pero agad-agad nawawala yun. Hindi kagaya pag tamang decomposition, matagal na nagagamit yun ng iyong tanim. Okay. So, yun, Go fam, kaya hindi tayo nagsusunog. Okay, kasi dagdag yun na fertilizer. Kaya nga kung tutusin, yung ginawa natin dito, murang-mura na yon yung pa-rostilyo or pa-rotovator. Sa akin kasi rostilyo kasi matigas. Okay? Kasi para ka lang din bumili ng abono na nilagay mo dyan. Okay? Kasi nga, alam mo yun, babalik yung organic matter sa lupa mo. Number 2 is maganda yung aeration, makakahinga yung lupa mo. Number 3 is yung mga old na binhi, tutubo or buto ng damo, tutubo siya. So mas magiging lesser yung damo mo pag nagtanim ka na. And number 4, syempre, alam mo yun, wala nang pollution. Kaya ang init kasi nagkaroon tayo ng mga pollution. Okay, so sagutin naman natin ngayon, Go fam, kung bakit nagsusunog. Okay, so babalik tayo doon sa mga ninuno natin. Okay, so tawag dito is slash and burn. Okay, noon naman kasi yung ating mga lolo, mga lola, wala silang access sa traktora, Go fam. Ayun, okay. So syempre pag wala kang traktora at pagkatapos mong mag-ani,
Eh, imaginein mo, ganyan yung magiging itsura niyan. Eh, no? So, kalat nga naman yan. Kaya, kung mapapansin nyo, noon, ang ginagawa dyan, meron silang parang kalaykay. Iniipon yan, nilalagay sa isang sulok. Dito sa amin, tinatawag, lalo na pag sa mga maisan, is tinatabas, tapos sinusunog. Kasi nga, kalat sila. Bakit kalat? Kasi, pag nagtanim ka na, imbes na lupa yung tatabon, mga kahoy, mga tangkay. O, syempre, hindi tutubo yun. O, di ba? Kalat pa siya. Mahirap ka pang mag-araro kasi di ba ang gamit dati is yung kalabaw. O, hindi mo makikita. So yun yung isang unang-unang rason. Kalat siya kaya nagsusunog. Pangalawang rason kaya nagsusunog din is pag hinayaan mong yan nandyan, okay, tapos walang rotovator o walang rostilyo, ang nangyayari is tinataguan yan ng mga peste at saka mga insekto. Tapos pag nagtanim ka na, syempre, dati nang nandyan yung mga insekto, mga peste, lilipat yun ngayon dun sa taniman mo kasi mas berde, mas masarap, kumbaga. So, yun yung reason, GoFam, kung bakit nagsusunog yung mga nakakatanda sa atin. Okay, syempre, naipasa tayo naman mga farmer, mga baguang farmer, hindi na tayo nagtatanong kasi yun yung nakagawian, nagsunog na rin tayo ng sunog. So, yun yung rason, GoFam, kung bakit nagsusunog yung mga lolo't lola natin doon. Kasi nga, wala silang access sa mga equipments. Wala pang mga traktora noon, wala pang mga rotavator. Okay, pero etong tip ko sa inyo, 1 month before kayo magtanim, dapat rostilyo o rotavator o kung ano man tawag sa inyo, basta pinapabungkal nyo yung iyong lupa. Kasi usually it takes 30 days para ma-decompose yung mga organic waste mo, yung mga organic material mo. Yan, mas mapapabilis pa sana yan kung merong tubig. Yan, ngayon wala pa kasi tagtuyot Pero yun nga, pinatira na rin natin para at least mas maganda yung pagkaka-decompose. Yan. So, yun yung rason, GoFam. Okay, so pag hindi ka nagsunog at provided na magparostilyo ka, magpabungkal ka. Okay? So, ulitin ko ulit para clear tayo, GoFam. Okay? Pag tama yung timing mo dun sa pagpabungkal, ibig sabihin, yung organic na material mo, yung crop waste mo or crop residue, bumabalik yun sa lupa. So, nagiging fertile ulit yung lupa mo. Tapos, yung aeration, nakakahinga ulit. Okay? Nakakahinga yung lupa mo. Tapos, pangatlo is, actually, even yung mga peste, kung meron man mga peste dyan, mamamatay yung mga yon. Okay? Pangatlo is yung mga natutulog na mga binhi or mga buto ng damo, tutubo sila. So, mas malinis, mas lesser na yung damo mo yung dun sa next na pagtatanim mo. At pang-apat, syempre, less pollution, GoFam. Okay. So, nasabi ko na lahat. Kaya wag na kayong magsusunog, GoFam Pinag-iinit yung ulo ko Charis.